Okay, what is up sa inyo mga ma'am, sir? It's your boy, Sir Troy. And for today's video, nandito tayo ngayon sa Bristol Motorcycles dito sa Cabanatuan City branch. And for today's video, meron tayong re-reviewin dito na ATR 160 from QJ Motor. So basically, isa siyang ADV scooter and talaga namang sa ngayon, isa ito sa mga palaban na adventure scooter. So ngayon, alamin natin yung kanyang specifications, features, at kung magkano itong si ATR 160 dito sa Bristol Motorcycles Cabanatuan branch. So tara, simulan na natin ang video. Okay, QJ Motor ATR 160. So basically isa siyang adventure scooter at kung mapapansin nyo sa design ng kanyang body, naka-spoke rims. So ngayon bago tayo pumunta sa kanyang specifications and features pati sa pricing ay i-walk around ko muna kayo sa motor na ito. QJ Motor ATR 160. So, ang bangis ng itsura niya sa harapan, apat na rin yung kanyang projector lamp. Meron na rin siya nakaabang na dashcam dito, pang lagayan ng camera. Naka-upside down fork yung ating harapan. So, ABS na, meron pa siyang TCS or traction control. Okay, so simulan natin dito sa harapan. Sa kanyang gulong, naka-dual sport tire na tayo, naka-spoke rims, kulay gold. At ang size ng gulong natin dito sa harapan ay 110/80 rim 14 with ABS. Sa atin namang braking system, double piston. Ayan, double piston brake caliper na naka-wavy disc brake, QJ Motor. Naka-kulay bronze yung ating upside down fork na merong added reflectorized dito sa gilid. Sa kanya namang front fender, medyo mahaba sa harapan, medyo maikli sa likod. Tapos meron din tayong cover dito para sa inner tube ng ating suspension. So dito sa loob, meron tayong mga maliliit na vent, tapos mga fairings para protected yung engine natin sa mga talsik ng bato, dumi, putik. Dito naman sa kanyang muka, meron tayong adjustable windshield, clear, may sticker ng Bristol. Tapos, daytime running light, all LED. Kanyang mga projector lamps, 4. Meron tayong maliit na parang big added aesthetic ng motor. Dito naman sa kabila, meron tayong malaking logo or emblem ng QJ Motor. May mga linings ng silver. Tapos yung pagka-red niya, para siyang ruby red. Ganyan. Hindi siya candy red eh. Basta red siya, glossy red. Tapos sa ating footboard, nakakulay silver, may lining na red. Ayan, naiuunat yung ating paa. Meron siyang rubber matting. So meron tayong kulay na red, may matte black na ibang fairings, may gray or silver na finish, and then yung ibang fairings na black, ayan, medyo magaspang yung texture. Sa atin namang fuel tank cover, iba rin yung design or texture ng pagka-plastic niya. Foot peg ng ating OBR, may spike. Malapad siya, malapad at saka mahaba. So radiator cover natin, ayan, maganda yung design niya para pag pumasok yung hangin dito, diretso doon sa radiator. Sa atin namang exhaust, bulky, naka-stainless muffler. Tapos meron tayong heat guard na plastic at tip na plastic. Ang bulky niya, Suspension naman natin, QJ Motor, double shock absorber, adjustable, tapos gas charge. Sa design naman ng ating brake light, ayan, mukha siyang bigote na pabaliktad. LED. Tapos yung turning signals natin, ito, LED din. Merong 3 LED. Meron tayong ilaw para sa plate number, added reflectorize, at yung ating tail fender, plastic. Merong ADV na nakalagay doon, Meron din siyang slot dito para in case na gusto nyo magpalagay ng dashcam, ready to install na siya. Single piston, ayan, brake caliper, naka-disc brake. Yung disc brake niya dito nakalagay sa likod, Yung usually kasi yung iba, doon nakalagay sa ibabaw. Ito nandito sa likod. Yan, medyo malapit yung mga wirings niya sa spoke rims natin. Yan, meron din tayong tire hugger. Tapos sa gulong natin, naka spoke rims din. Naka dual sport tire at ang size ng gulong natin dito sa likod, 130/70 rim 13. Ayan, merong nakalagay na hybrid dito,
Di ko lang alam kung anong ibig sabihin ng pagka-hybrid nito. Pero yung kanyang airbox, ayan, plastic. Sa kanya namang CVT, may plastic sa harapan. Pero dito merong alloy casted na cover. Merong naka-emboss na QJ motor. So meron tayong center stand. Meron din tayong side stand with kill switch. Sa fairings natin dito sa gilid, meron tayong naka-embossed or emblem ATR 160. May lining na silver, tapos may QJ motor dito. Sa grab rail naman natin, 2-piece ito, mahaba. Tapos malawak yung hawakan, ano. So ito yung itsura ng ating underseat storage or U-box. Malaki rin siya, no. I think merong 15 to 18 liters ito. Kasya ang isang full face helmet. At sa atin namang seat assembly, two-tone. Medyo rough dito sa likod, tapos makinis dito sa harapan. One piece. And then may mga stitches na kulay gray. May gray dito, black, and then may gray din sa harapan. Makapal na yung kanyang cushion at napakalapad. Sa ating control panels naman, ating rear brake merong 4-stage na adjustment. Meron tayong passing light at mga selector buttons, high and low beam, turning signals, horn. So ito pong mga controls natin dito is illuminated po ito or may backlight sila. Para pagka magra-ride kayo sa gabi, hindi mahirap hanapin yung mga buttons. So meron tayong stop and start system or idling stop system, hazard button, electric starter. Sa atin namang front brake lever, ganun din. Meron ding 4-stage adjustment. Mga brake master natin, ayan, hindi sila sobra lalaki, enough lang yung kanilang fluid canister. Tapos meron tayong ano dito, no, yung fluid level indicator. So handlebar niya, tapered, naka-silver finish. Merong QJ motor handlebar cover. Sa atin namang digital display, ayan, same lang din siya sa ADV 160 yung laki niya, no. And then meron din tayong sun cover or sun visor. Dito naman merong mga aesthetic na silver finish sa kanyang mga fairings. Tapos yung ating turning signals dito nakalagay. Naka-separate din siya, LED. Naka-smart key or keyless. Meron tayong side pocket, dalawa. May cover parehas. Yan. Hindi siya sobrang lapad pero pwede na. Ito pala yung kanyang remote key. Meron siyang answer back, unlock, and then para sa upuan ito. I think meron din itong mechanical key, ano. So ayan, may cover parehas. Enough na rin, malalim. I think kasya maliit na bote dyan. Cellphone, wallets, basahan, ganyan. At dito naman sa kabila, meron tayong charger. Oh wow. Meron siyang USB charger port at saka USB Type-C. Okay ito, no? Tapos, I think cellphone lang siguro kasya dito kapag ka nag-charge kayo. Sa atin namang wind visor, adjustable po ito. Ahatakin nyo lang itong knob na to parehas sa kabila. Tapos ibababa nyo lang siya, no? So nakataas po ngayon ito. Okay, so punta na tayo sa kanyang technical specifications and features. Para sa technical specifications ni ATR 160, siya po ay single cylinder, 160cc engine displacement, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled, hybrid. Hanggang ngayon di ko pa rin sure kung ano yung meaning ng hybrid dito sa ATR. No? Pero ilalagay natin dyan, screen, kung ano yung meaning ng hybrid dito sa kanyang specifications. Transmission niya is belt or CVT or continuous variable transmission. Meron siyang bore and stroke na 58.5mm by 57.9mm automatic CVT. So sa ATR ay nagpo-produce ng 12 kilowatts at 8,500 RPM at maximum torque of 15 Newton meters at 6,000 RPM. So wheels and brakes niya, front tire 110 80 rim 14, rear tire 130 70 rim 13. Disc brake parehas, harapan likod, and dual channel ABS. So with traction control din po ito and idling stop system. So yan yung mga additional features nitong bike na to, no. Meron siyang idling stop system, fuel injected, ABS, may traction control. Fuel capacity naman niya 8 liters and approximately fuel consumption nagre-range ng 40 to 48 kilometers per liter. Napakatipid na po nun para sa isang 160cc. So screen type niya is nakalagay dito ay TFT panel. So hindi siya full digital. TFT siya or yung colored na with animations.
So dual channel ABS, may idling stop system, traction control, all LED, ready to install dash cams, meron siyang USB charger port. So sa dimensions naman niya, meron siyang haba na 1990mm, lapad na 755mm at taas na 1210mm. Wheelbase 1325mm, curb weight 132 kilograms, seat height 770mm, ground clearance 165mm. So front suspension niya is inverted telescopic fork. Sa rear suspension ay telescopic coil spring with oil dump or oil or gas charge. At para naman sa updated price ni QJ Motor ATR 160, meron siyang SRP price na 159,900, all-in down payment na 43,519 at monthly installment na 7,671 for 3 years. So ito po under kay Rusco Financing. Although marami silang ino-offer na mga financing, pero ito yung pinaka the best sa kanila, si Rusco Financing. So may monthly rebate na 2,000 pesos. At para naman sa requirements nila, kung kayo ay mag-i-installment, kailangan nyo ng valid ID, cedula, barangay clearance, 2x2 picture, 2 pieces, any proof of billing. At kailangan nyo rin pala dito ng post-dated check or PDC at bank statement. So si Bristol Cabanatuan ay matatagpuan sa Sikyo Business Center Unit 4 Bristol Motorcycle Purok Lambingan, Daang Sarile, Cabanatuan City. So kung gusto nyong mag-visit sa kanilang Facebook page, meron din naman silang Facebook page, Bristol Group Cabanatuan. Okay guys, yan ang review natin para sa ATR 160. So kung naghahanap kayo ng tech-loaded na ADV scooter, isa na dapat si ATR 160 sa inyong pinagpipilian. So sa 159 or 160,000 na kanyang presyo, meron na kayong dual channel ABS, naka-spoke rims, dual sport tires, meron siyang idling stop system, fuel injected na, traction control. At bukod pa doon, syempre pagdating na sa pormahan ng motor na ito, hindi na talaga ito papaiwan. So yan ang ating review para dito sa QJ Motor ATR 160. So kung nagustuhan niyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe, and see you on my next one.